Isa pong kontrobersyal na balita ang lumabas kamakailan tungkol sa dating Vice Presidente na si Lene Robredo. Ang kanyang opisyal na X dating Twitter account ay na-hack. Pero ano nga bang nangyari at bakit may mga post tungkol sa cryptocurrency, partikular na si Solana, mula sa kanyang account? At higit sa lahat, ano po ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang ating nakikita rito ay ang dating Vice Presidente na si Madam Lene Robredo. Kaya yan, umpisan po natin sa kung ano po ang nangyari sa kanyang X account. Nito pong February 17, 2025 ay naglabas po ng official na pahayag si Madam Lene Robredo sa Facebook. Sinasabing nahack ang kanyang X account. Hinimok niya ang publiko na huwag paniwalaan ang anumang post mula sa kanyang account habang sinusubukan po niyang maibalik ang kontrol dito. Dalawa po sa mga post na lumabas sa kanyang account ay may kinalaman po kay Solana, isang kilalang cryptocurrency. Ang una ay tila personal pa nga dahil binanggit nito ang background niya bilang isang abogado at saka politiko. Ayon po sa post ay naniniwala umano siya na ang fairness at integrity na kanyang ipinaglaban sa kanyang karera ay dapat ding umiral sa mundo ng crypto. Ang pangalawang post naman ay may kinalaman po sa isang fair lunch. Ayan, fair lunch ni Solana. Sinabi po rito na walang rug pull o panluloko at layunin umano nitong ibalik ang tiwala ng publiko matapos ang umano'y pagkabigo ng Libra. Pero ayon po kay Madam Robredo, hindi po siya kailan nagbigay ng endorsement sa cryptocurrency. Ibig sabihin, malinaw na isang kaso ito ng hacking. Ngayon ay ano po ang posibleng motibo sa pag-hack ng kanyang account? Maraming dahilan kung bakit maaring ma-hack ang isang public figure tulad po ni Madam Robredo. Isa na rito ay ang paggamit ng kanyang pangalan upang bigyan ng legitimacy ang isang investment scheme. Sa mundo po ng cryptocurrency, maraming scammers ang gumagamit ng peking endorsements mula sa mga kilalang personalidad upang linlangin ang mga tao at hikayatin silang mag-invest. Kung makikita po ng isang ordinaryong tao ng isang respetadong personalidad tulad ni Madam Robredo na nag-i-endorse ng Solana, maaaring mapaniwala siya na legit ito at baka mag-invest ng hindi muna nagsasaliksik or nagre-research. Ito ang tinatawag na celebrity endorsement scam, isang karaniwang taktika sa crypto dito sa mundo ng crypto. Pwede rin isang paraan ito para siraan si Madam Robredo. Sa mundo ng politika, hindi po malayong may mga gustong gumamit ng ganitong paraan upang sirain ang kanyang kredibilidad sa politiko. Ngayon ay ano po ang Solana at bakit ito ang napili ng mga scammers? Yan, ang Solana ay isa po kasing sikat na blockchain platform na kilala sa bilis ng transaction at saka murang fees kumpara kay Ethereum. Isa po ito sa mga pinakamalaking cryptocurrency sa mundo, kaya hindi po katakataka kung bakit ito madalas gamitin sa mga scam. Maraming mga lehitimong project ang gumagamit ng Solana, pero dahil sikat ito, ginagamit din ito ng mga scammers para linlangin ang mga tao. Madalas po nilang gamitin ang pangalan ng mga sikat na tao at mga salitang fair lunch, no rug pulls, at saka restoring trust para magmukhang lehitimo ang kanilang project. Ngayon ay ano po ang dapat na gawin natin bilang mga Pinoy crypto traders at investors upang hindi po tayo maloko. Ayan, mahalaga pong maging mapanuri tayo sa ating mga investment. Kaya meron po tayong 4 na tips dito. Una ay huwag pong basta-basta maniwala sa endorsement ng mga sikat na tao. Kahit pa totoong sinabi ito ng isang celebrity o politiko, laging mag-research muna bago mag-invest. Yan. Pangalawa ay gumamit po ng official sources. Kung may narinig kang bagong crypto project, tingnan ang kanilang official website, white paper at mga lehitimong balita tungkol dito. Pangatlo ay mag-ingat po sa too good to be true na pangako. Kapag sinabi ng isang crypto project na sure profit o walang talo, malamang ay scam ito. Pang-apat ay gumamit po ng secured na mga account at saka two-factor authentication. Hindi lang ito para sa trading accounts, kundi pati na rin sa iyong social media upang maiwasan ang hacking. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast?
Ayan, ang isyong ito ay isa po itong wake-up call para sa ating lahat. Ipinapakita po nito kung gaano kadaling gamitin ang pangalan ng isang sikat na tao upang linlangin ang publiko. Mas nagiging talamak ang ganitong klase ng scams, lalo na sa mundo ng crypto, kung saan marami pong baguhang investors ang madaling mapaniwala. Dahil dito ay maaaring maging mas maingat ang mga Pinoy pagdating sa crypto investments. Sa isang banda ay maganda ito dahil mas magiging mapanuri tayo bago mag-invest. Pero sa kabilang banda, maaaring maging dahilan ito ng sobrang takot sa cryptocurrency na maaari pong magpabagal sa adoption nito dito sa ating bansa. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang hacking na nangyari kay Madam Leni Robredo ay isang malinaw na babala na walang sino man, gaano man kasikat o kagalang-galang ang ligtas sa ganitong uri ng cybercrime. Mas pinapalakas lang nito ang argumento na dapat tayong maging maingat sa paggamit ng social media at sa ating crypto investments. Ang mundo po ng cryptocurrency ay puno ng opportunities pero marami pa rin itong panganib. Kaya bago po tayo mag-invest, siguraduhin po nating may sapat tayong kaalaman, hindi lang tungkol sa kung paano po kumita, kundi pati na rin kung paano umiwas sa mga scammers. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.